Dati, mga kakaibang peste lang silang lumilipad na nagdudulot ng kaunting pinsala at walang epekto sa digmaan sa Ukraine. Pero nagbago na ang panahon, nagbago na rin ang mga drone, mula sa pagiging kakaiba hanggang sa pagiging mahalaga. Ang mga drone ng Ukraine ay naging pinakamahalagang sandata na mayroon ang bansa sa kanilang depensa laban sa Russia. Sa video na ito, ipapakita namin ang loob ng drone unit na parang 24/7 McDonald's sa panghuhuli sa Russia. Ang unit ng drone ay ang grupong Lazar. At ang grupong iyon ay may nakakagulat na kakaibang kasaysayan. Noong Enero 16 naging isa ang Wall Street Journal sa kakaunting Western media na pinapasok ng grupong Lazar sa kanilang teritoryo. Sa isang lihim na bunker, maraming drone operator ng Ukraine ang salitan sa trabaho para siguraduhing hindi makatakas ang mga puwersa ng Russia sa panganib ng mga drone na nagdudulot ng labis na pinsala sa mga pagsisikap ni Putin na manakop. Ito ay 24/7 na operasyong epektibo at nakamamatay. Ginawa ito gamit ang McDonald's na modelo kung saan bawat tao sa bunker may papel at nagtutulungan para sa iisang layunin. Para sa McDonald's, ito ay pagbebenta ng burger. Sa Ukraine, ito ay pagtulak ng mas maraming sundalong Ruso sa gilingan ng karne. Kamangha-mangha ang resulta ng grupo ni Lazar, gaya ng malalaman mo sa video. Sa kabila nito, hindi mo iisipin na ganoon ang simula ng unit, lalo na para sa grupong naging mahalaga sa militar ng Ukraine. Hindi teknikal na henyo ang nagtatag ng grupo ni Lazar, at hindi rin ito gawa ng mga militar ng Ukraine. Ang grupo ay nagmula sa ideya ng isang taong hindi mo iisiping mamumuno sa pinaka-epektibong unit ng Ukraine, Pavlo Yelizarov, dating producer ng talk show sa telebisyon na naging mahalaga sa militar. Hindi na rin nakakagulat ang ganitong pagbabago. Ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay dating komedyante na walang karanasan sa politika. Sino ang naging matapang na mukha ng bansa laban sa agresyon ni Putin? Iniulat ng Forbes noong Oktubre na si Yelizarov ay nagtatag ng isa sa epektibong estruktura ng Ukraine laban sa Russia na ginawa ng mga sibilyan. Ang dating television producer na nagtrabaho sa freedom of speech ay gumawa ng malaking hakbang ng salakay ng Russia ang kanyang tahanan sa Pachesk, Kyiv. Habang may mga pagsabog sa labas, napagtanto ni Yelizarov na dumating na ang digmaang hindi niya inasahan. Natutok siya sa balita sa telebisyon. Sinusubaybayan ang bawat minuto ng pananakop hanggang sa tuluyan niyang maramdaman ang pangangailangang kumilos. Ang pagkuha ng telepono, ang unang malaking ambag ni Yelizarov sa digmaan. Tinawagan niya ang dating ministro ng depensa ng Ukraine na si Alexei Reznikov at sinagot ito ni Reznikov matapos ang ilang sandali. Sumali ang television producer sa 126 na Territorial Defense Battalion ng Ukraine at inatasang ipagtanggol ang Darnitsha laban sa pag-atake ng Russia. Bitbit ang automatikong karbin. 47, inumpisahan ni Yelizarov ang pag-organisa ng tao at kagamitan. Nagtayo siya ng mga checkpoint, naghanap ng gamit, at inayos ang lumang punong himpilan sa gusali ng kindergarten. Malamang napagtanto ni Yelizarov na marami pa siyang maiaambag. Ang television producer ay may 1.1 milyong dolyar na totoong pera. Gumastos siya ng higit $400,000 mula sa perang iyon sa unang buwan ng kanyang paglilingkod bilang tagapagtanggol ng teritoryo. Pagsapit ng unang bahagi ng Abril, huminto ang labanan sa Kiev at masuwerte si Yelizarov na hindi naranasan ang bakbakan sa unang linggo ng digmaan. Sa huli, masuwerte din ang Ukraine. Ang dating television producer ay bibisita sa bagong unit ng espesyal na puwersa ng Ukraine, White Wolves, na nag-ooperate sa Zaporizhia. Unang ipinakita ng unit kay Yelizarov ang paggamit ng drone sa labanan. Isang ideya ang naging binhi ng pagkakatatag ng grupong Lazar. Ayon sa Wall Street Journal, bumili si Yelizarov ng agricultural drone mula sa mga smuggler na dati nang gamit ang makina sa pagpupuslit ng sigarilyo sa hangganan. Itinali namin ang 120 mm mortar shell dito at unang ginamit, ayon kay Yelizarov. Tuwang-tuwa kami. Naglabas ang Wall Street Journal ng footage ng unang paggamit, kuha ng drone na nakalutang sa target at may dalang mortar. Tama, darating na ang utos, bumagsak ang mortar, sumabog ang target. Napagtanto ni Yelizarov na may mura at epektibong sandata ang Ukraine sa kanyang mga kamay. Bago magtag-init 2022 na buo na ang unang anyo ng grupo ni Lazar.
Nagtatrabaho sila sa garahe ng isang drone operator na sumali sa bagong unit. Gumamit si Yelizarov ng 600 at 80,000 dolyar mula sa sarili niyang pondo para bumili ng pyesa sa China na ginamit ng grupo niya sa paggawa ng mga drone. Pagkatapos gawin ang drone, ibinigay ni Yelizarov ang Starlink terminal niya para sa unang lipad, ngunit nasira ang drone. Alam ng television producer na may ideya siyang kailangang paunlarin. Dumami pa ang inobasyon at pag-unlad. Si Mustafa Nayyem, Deputy Minister ng Infrastruktura ng Ukraine at kakilala ni Yelizarov, ay nagbigay ng 4 na bagong Starlink terminal sa grupo ni Lazar. Nagsimula ring mag-eksperimento ang grupo ni Yelizarov sa kanilang mga drone at nagkaroon sila ng malaking tagumpay nang simulan nilang lagyan ng 12.5 na battery pack ang mga drone na dati ay 2 lang ang ginagamit. Di ko maintindihan bakit drone kailangan lang gumana ng kalahating oras o 1 oras kada shift. Ayon kay Yelizarov, ang isang battery pack noon ay nagkakahalaga ng 1,000 at 300 dolyar, kaya ang pagdagdag nito ay nangangahulugan ng karagdagang 20,000 dolyar bawat drone. Mahal pero sulit ang investment, ayon kay Yelizarov sa Forbes. Sa ganitong drone, kaya ng piloto tumama sa 16 na target sa isang gabi. Hindi lang 2. Habang lumalaki ang grupo ni Lazar, umusbong ang ideya ng McDonald's para sa mga drone sa gitna ng kanilang trabaho. Tamad ako. Ayokong magtrabaho, biro ni Yelizarov sa Forbes, habang tinatalakay ang kanyang estilo ng pamamahala na hindi masyadong hands-on. Napansin ng dating television producer na pagkatapos ng malaking puhunan, mahalaga ang pagbuo ng tamang koponan para gawing maayos na makina ang drone-based na paninira ng grupo ni Lazar. Ganyan gumagana ang McDonald's. Ang manager ang namamahala araw-araw at ang team nila ay maayos na nagpapatakbo ng negosyo. Ang ideya ni Yelizarov ng tamang koponan ay binubuo halos lahat ng mga sibilyan. Isa na naman itong paglabag sa karaniwang nakikita bilang tradisyon ng militar. Nakakagulat na 78% ng mga kasapi ng grupo ay dating sibilyan. Tulad ni Nalaya, na dati lang namuno sa administrative service ng isang karaniwang kumpanya bago sumali kay Lazar. Mahusay ring hakbang ni Yelizarov ang pagbuo ng intelligence team sa grupo ni Lazar na nagdidikta sa pamamahagi ng drone at bala sa mga operator. Hindi miyembro ng intelligence ng Ukraine ang team na iyon, kundi mga financial analyst na gumagamit ng kaalaman sa paggalaw ng pera para matiyak na makarating ang mga drone sa tamang lugar. Noong Oktubre 2025, may 3 pupiloto ang grupo ni Lazar. Plano ni Yelizarov na gawing triple ang bilang nito. Bagamat hindi tradisyonal ang grupo ni Lazar, nagtagumpay sila dahil hindi isinara ng kanilang leader ang grupo sa militar ng Ukraine. Dating sibilyan ang mga nagpapatakbo sa bunker, pero ang grupo ni Yelizarov ay isinama na sa National Guard ng Ukraine at naging isa sa unang opisyal na unit ng drone ng militar ng Ukraine. Mapapatawad si Yelizarov kung magpapahinga siya matapos makamit ang malaking bagay para sa Ukraine. Hindi ganoon ang estilo ng dating television producer. Kahit biro niyang ayaw niya ng mabigat na trabaho, isa siya sa mga utak ng konsepto ng Army of Drones ng Ukraine. Suporta niya sa ideya ay ang pagsali ng grupo ni Lazar sa inisyatiba na nagbibigay premyo sa drone operator kada mapatay nilang sundalong Ruso. Iniulat ng The Telegraph noong Enero, 25 na ang mga operator ay kumikita ng 12 puntos bawat mapatay na Rusong mananakop, 100 puntos sa pagsira ng helicopter at 120 puntos kapag nakabihag gamit ang drone. Pwedeng gamitin ang mga puntos pambili ng drone equipment sa Brave One Marketplace ng Ukraine na ginagawang parang laro ang proseso. Isa pa itong halimbawa kung paano ginamit ng Ukraine ang inobasyon, hindi lakas militar, para ipagtanggol ang sarili kontra Russia. Isang miyembro ng Lazar Group na gumagamit ng tawag na Phoenix ang nagsabi sa The Telegraph. Tungkol ito sa kompetisyon sa pagitan ng mga unit. Lahat gusto maging nangunguna. Maaaring mukhang kakaiba, pero ang unit ni Phoenix ay pumuwesto sa ika-4 sa leaderboard ng inisyatiba noong 2025 at malinaw na determinado siyang umangat pa sa ranggo sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming drone kills sa 2026. Ngayon, pinino ng Lazar Group ang kanilang operasyon na parang agham. Nagbibigay ang Starlink ng komunikasyon sa mga control center sa Ukraine. Kaya nakakabiyahe ang mga drone ng unit sa malalayong distansya sa mababang altitude para makaiwas sa Russian air defense. Nagtutulungan ang ground crew, drone operator,
at navigator sa control center. Nagbibigay ng impormasyon ang operator sa navigator na naglalayag ng maraming misyon gabi-gabi. Ito ang kahusayang kainggitan ng McDonald's at hindi matatatwa ang resulta. Si Yelazarov mismo ang nagbigay ng aktual na numero sa Wall Street Journal. Araw-araw dumarating ang talaan ng grupo niya, kaya natitiyak ang tamang record ng nagawa ng drone operators ni Lazar. Ayon kay Yelazarov, hanggang Enero 16, 2076 na tangke ng Russia ang nabiktima ng mga drone ng Lazar Group. Higit 3,150 armored vehicles ng Russia ang halos abo na lang ngayon at iniwan sa labanan. Dahil sa sipag ng drone unit, tuloy pa rin ang Lazar Group. 765 Russian self-propelled artillery ang nahanap ng Lazar drones. Tinatayang 5,500 cargo truck ang natuklasang madaling gawing target ng banta mula sa himpapawid sa gabi, tulad ng nangyayari sa mga armor ng Russia. Idagdag pa ang iba pang nasirang kagamitan ng Lazar Group gamit ang drone. Umabot sa 24,000 unit ang napinsala. Hindi pa kasama ang gastos ng Russia sa mga kagamitang planong gamitin mula sa pag-atake sa depensa hanggang lohistika sa sinakop na Ukraine. Ayon sa Army Inform noong Enero, 18 epektibong nabawasan ng Lazar Group ang bilyon-bilyong dolyar sa pondo ng pananakop ni Putin. Nasira ng Lazar Group ang mahigit 15 bilyong kagamitan ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop noong Pebrero 2022. Hindi kay Yelazarov galing ang bilang na ito, kundi kay Ruslan Muzychuk, tagapagsalita ng National Guard ng Ukraine, na nagbunyag ng bisa ng Lazar Group. Nagde-develop kami ng unmanned systems. Grupo ni Lazar, isa sa pinaka-epektibo sa Ukraine. Mula nang magsimula ang malawakang pananakop, nakasira na sila ng mga kagamitan na nagkakahalaga ng mahigit 15 bilyong dolyar ayon kay Muzychuk. Mas marami pa ang susunod. Nangyari na ito mismo noong araw na ibinahagi ni Muzychuk ang 15 bilyong dolyar. Iniulat ng Defense Express na napinsala ng drone operators ng grupo ang 13 karagdagang kagamitan ng Russia sa sektor ng Liman, Ukraine, kung saan nag-ooperate ang ikatlong Army Corps ng Ukraine. Habang nagtatrabaho ang corps, nasira ng Lazar Group ang isang fuel tanker, 2 cargo truck, at 10 armored fighting vehicles. Lumipas ang panahon hanggang Pebrero 2 muling kumilos ang grupo. Sa pagkakataong ito, nagawa ng Lazar Group na sirain ang isang mabigat na flamethrower system na tinatawag na TOS ISIA Soltsepyok na matatagpuan sa rehiyon ng Belgorod sa Russia. 4 lang na first-person view drone ang ginamit, ngayon sira na ang flamethrower. Mga kagamitang napatumba na pwedeng idagdag ni Yelazarov sa talaan ng Lazar Group. Sinabi rin niya sa Wall Street Journal na layunin niyang tulungan ang mga miyembro ng NATO na magkaroon ng kaparehong kakayahan. Pero bago natin talakayin ang pahayag na yan, kailangan muna nating mas malalim na alamin kung ano talaga ang kinakatawan ng Lazar Group. Hindi ito ordinaryong sibilyang unit na tumutulong lang. Habang ang militar ng Ukraine ang gumagawa ng mahihirap na gawain, binago ng Lazar Group ang digmaan at ginawang mahalagang kagamitan ang mga dating eksperimentong drone, ang inobasyon sa pag-iisip at sa kagamitan na nagbigay daan sa Lazar Group na maging kung ano sila ngayon ay buhay na buhay pa rin sa Ukraine. Binago ng mga drone ang digmaan magpakailanman. Sa puntong ang kanilang pag-iral ay nagkaroon ng napakalaking epekto, hindi lang sa estratehiya, kundi pati na rin sa psikolohikal na aspeto ng digmaan. Makikita ng kahit sino sa video ng first-person view drone ng Ukraine na papalapit sa sundalong Ruso. Noong bago pa ang pananakop ni Putin, ang mga sundalo ay pangunahing nag-aalala tungkol sa artillerya, mortar, at mga itinuturing na mas advanced na kagamitan tulad ng mga eroplano at mga missile na dala nila. Ngayon, ang mga drone na ang palaging banta. Alam na ng mga sundalong Ruso at Ukranyano na kapag nasa bukas silang lugar, posible nang may reconnaissance o first-person view drone na nagmamatyag o dumarating. Ang mga dating ligtas na lugar ngayon ay patibong na ng kamatayan. Ayon sa National Interest, noong Hunyo 2025, maliliit at mabilis na quadcopter na minamaneho ng mga pilotong naka-virtual reality goggles, napatunayang mura at napaka-epektibo ng mga kamikaze drone sa pagbibigay ng palihim, eksakto at nakakagulat na epekto sa isipan. Laging pinagbabantay ang tropa sa kalangitan laban sa maliliit na mananakop na may malaking epekto sa isipan, habang tuloy pa rin ang inobasyon.
Hindi lang sa himpapawid, kundi pati sa tubig. Tinatarget na ng mga drone ng Ukraine. Ang Ukraine, kahit na napakaliit ng sariling hukbong dagat, ay nagawang pabagsakin ang halos 1/4 ng Black Sea Fleet ng Russia. At marami sa mga barkong pandigma na iyon ay tinamaan ng mga drone. Napasok ng Ukraine ang Russia gamit ang mga drone sa operasyong Spiderweb para atakihin ang airbase at eroplano ng Russia. Noong 2025, sumikat ang long-range drone ng Ukraine na nagdulot ng gastos sa Russia ng $74.1 bilyong o mahigit 4% ng gross domestic product ng bansa mula Enero hanggang Agosto. Sa isang pagkakataon, nagawa pa ng isang drone na magbagsak ng isang dekuryenteng bisikleta sa isang sugatang sundalong Ukrainian na ginamit naman ng sundalo para makalayo sa panganib. Hindi lahat ng inobasyong ito ay gawa ng grupong Lazar. Mas nakatuon sila sa pagsira ng puwersa ng Russia sa Ukraine. Ngunit si Yelazarov ay kabilang sa nagtatag ng bagong paraan ng pakikidigma. Hindi nakapagtataka na parehong Russia at Ukraine ay nag-uunahan sa paggawa ng mas marami at mas magagandang drone. Sa tuwing may bagong ideya ang isang panig, tinutumbasan ito ng kabila. Matindi ang labananan ng mga makina at mukhang nauuna ang Ukraine. Noong Nobyembre, iniulat ng Forbes na binabago ng Russia ang estratehiya nila sa drone at tumututok na sa reusable na mga drone. Bago pa gumamit ng kamikaze drone sa labanan sa Ukraine, nagpakita na ang militar ng Russia ng mga video ng reusable interceptor drones na umano'y kayang harangin ang long-range drone ng Ukraine gamit ang nakakatawang paraan tulad ng pagbagsak ng lata ng nilagang karne. Pinagtatalunan ang katotohanan ng mga pahayag na ito, lalo na mula sa Russia. Sumagot ang Ukraine sa pamamagitan ng pagpapahusay ng bisa ng kanilang mga drone. Ngayon, pumapatay ang mga drone ng mga sundalong Russian halos kasinbilis ng pag-recruit ni Putin ng bagong puwersang ipapadala sa labanan. Sinabi noong Enero ni Alexander Sirski, punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine. Noong Disyembre, umabot sa 33,000 ang nasawi sa Russia dahil sa mga drone, habang nagre-recruit ito ng 36,000 sundalo kada buwan. Parehong nais manalo ng Ukraine at Russia sa drone competition. Bumabalik tayo kay Yelazarov at sa mga komento niya tungkol sa NATO. Habang abala sa bagong digmaan ang Ukraine at Russia, kailangan pang humabol ang mga miyembro ng NATO, lalo na sa Europa. Ayon kay Yelazarov sa Wall Street Journal, 2 taon ang nasayang sa Europa sa paghahanda para sa totoong digmaan. Binanggit niya ito habang tinatalakay ang layunin niyang gawing global ang Lazar Group Operation. Ang nangyayari ay puro salita lang. Walang laman na mga salita tulad ng maganda ang mga drone. Walang kahit anong konkretong aksyon sa likod ng mga salitang iyon sa Europa, sa kanilang mga defense ministry. Isa itong mabigat na paratang sa kalagayan ng kolektibong paghahanda ng Europa para sa isang digmaan ng mga drone, katulad ng nakikita sa Ukraine. Gayunpaman, hindi ito lubos na mali. Totoo namang maraming usapan tungkol sa mga drone sa Europa, ngunit kakaunti ang konkretong aksyon. Maliban sa mga pangakong maglalaan ng pondo para sa paggawa, kadalasan ay katuwang ang Ukraine. May balak magtayo ng drone wall para bantayan ilang parte ng Europa. Kakaunti ang impormasyon kung paano gagana ang ganitong digmaan o kung kaya ito ng Europa. Oo, may usapan tungkol sa digmaan. At mismong European Parliament ang nagsabi nito. Ang $7 bilyong na European Drone Defense Initiative na inaasahang magbibigay ng makabago at interoperable na sistema para labanan at mag-deploy ng mga drone ay hindi pa magiging ganap na operational hanggang sa katapusan ng 2027. Lahat ng usapang ito ay nangyayari habang patuloy na sinusubok ng Russia ang tugon ng Europa gamit ang kanilang mga long-range na drone, kung saan ang mga ganitong paglusob ay kadalasang nagre-resulta sa mabilisang pagresponde ng mga fighter jet. Ang Quick Reaction Alert Team ng Royal Air Force sa Lossiemouth ay na-deploy 76 na beses mula 2018, kung saan 41 ay dahil sa military aircraft ng Russia, kabilang ang mga drone. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, hindi pa handa ang Europa para sa labanan kontra Russia. Nagsalita si Rutte sa Brussels noong huling bahagi ng Enero at sinabi niya, kung iniisip ng sino man na kayang ipagtanggol ng Europa ang sarili nito nang wala ang United States, magpatuloy kayong mangarap. Hindi ninyo kaya, hindi natin kaya, kailangan natin ang isa't isa. Binanggit ni Rutte ang malaking kapangyarihan ng United States sa digmaan. Ngunit ang pangunahing punto niya ay kailangan pang gumawa ng mas marami ng Europa upang maghanda laban sa Rusya. Ayon kay Yelazarov, inobasyon lang ang kaligtasan natin sa digmaang ito, pagtatapos niya sa panayam ng Wall Street Journal.
Magbabago ang mga drone, gaya ng nabago na nila ang lahat sa larangan ng labanan. Hindi na ito maikakaila, at iyan ang magiging hinaharap ng lahat ng digmaan. Ibig kong sabihin, tingnan mo, hinding-hindi na muling magiging katulad ng dati ang mundo. Tama si Yelazarov. Naniniwala siyang dapat tumigil ang NATO at mga kasaping bansa sa Europa sa salita at umaksyon na. Iyan ang ginawa ni Yelizarov. Ngayon, negosyo na ng Lazar Group ang paghahanap sa mga puwersang Ruso at namamayagpag sila. Malaki ang ambag ng McDonald's ng mga drones sa paghina ng militar ng Rusya, dahilan para gamitin ni Putin ang pinakamalulupit na sundalo sa mga atake. Naging bansa na ng mga pambala ang Rusya dahil ipinapadala ni Putin ang kanyang mga sundalo sa kamatayan laban sa mga drone ng Ukraine. Maaari mong malaman ang lahat ng iyan sa aming video. At kung gusto mo pang makakita ng iba pa, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa patuloy na pagbabago ng digmaan sa Ukraine. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.